Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nag-uwi ng pinagsamang $2.5 billion in investment mula sa mga negosyante sa Canada ang katatapos lang na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon. Ang naturang investment commitments ay bunga ng sunod-sunod na roundtable meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management, at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada. Iyan ang aksyon, hindi bakasyon. Informal settlers no more. Dahil sa ilalim na expanded 4PH program ng Pangulo, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Pangarap lang noon pero realidad na ngayon. Ganito maisalarawan ang magandang bunga ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naging benepisyaryo nito. Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng transfer certificates of title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang benepisyaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong ni Sekretaryo Jose Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang Pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap. Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4-page program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan. Kumbaga nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing
Sa nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, hindi na kami mangangamba. Na expanded for PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it? Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamilya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan. Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President? Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroong silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Follow-up question mula kay Clizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit. Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung i-monitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito? Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. May we know na lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial. Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC. Hi, good morning, Yusek. Morning. There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial.
and there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the palace thoughts on this? Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against Comelec Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito? Comelec Chair. Yes, Comelec. Okay. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan. Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo? This is against Comelec Chair? Yes. Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng Palace dito? Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang desisyon na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo. Follow up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am? Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil doon sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga ganitong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement? Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo kung meron ng ganung impormasyon. Ano po kaya yung mga non-negotiable qualities of an AFP chief ang hinahanap ng Pangulo? Unang-una po, of course, mapagkakatiwalaan, makabayan, makadiyos, at masipag, at ang iniisip ay kapakanan ng bayan. On another topic po, last week, DILG Secretary John Vic Remulla requested the National Police Commission to extend the service of Police Brigadier General Hansel Marantan, who is set to retire on July 10. Naipaabot na po ba ang request na ito sa Pangulo, given that under the law, an official may be extended in service upon the discretion of the President? Tignan po natin at tignan na lamang po natin muli kung ano ang magiging pahayag ng Pangulo patungkol po dyan. Ayaw ko pong pangunahan dahil sa kanya po manggagaling kung magkakaroon po ng extension o igagrant yung request or ipuproceed na lang na magkaroon ng panibagong liderato. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, maiba lang ako ng konti. Expected po na papasok sa Philippine Area of Responsibility yung Super Typhoon either bukas or Wednesday. Meron na po bang directive dito si Pangulong Marcos? Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa
NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Unang-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby. Robust and widest alert warning and information campaign across all channels and platforms. Implement preemptive evacuations in high-risk areas, secure safe evacuation centers, and set up livestock equipment zones. Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs, and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure, and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involve, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo. Yusek, babalikan ko lang yung yung naging foreign trip sa Canada, yung na-experience nyo doon sa Canada. Kasi may mga nababasa sa social media na meron allegedly mga efforts na i-deport daw yung mga na-involved doon sa tawagin na lang nating nag-confront sa inyo. Base doon sa pakikipag-ugnayan sa DFA kung meron man, totoo po ba yung magkakaroon ng deportation dito sa mga involved? Nung nangyari po kasi ito, hindi po ako nagsumbong. Hindi ko po agad ito pinaalam dahil wala po sana akong balak na palakihin. Pero nung dumating kami sa PhilCom, mas marami pang kumalat na mga balita na hindi namin alam na kumalat na pala yung video. So doon lang namin nalaman na talagang balak or parang may agenda sila na ito ay ipakalat. So dahil dyan, mas nakita ng iba nating mga kababayan yung mga ginawa nila na hindi maganda habang kami ay nagtatrabaho sa bansang Canada. So hindi rin po tayo nagsabi kahit na kay Secretary Dave Gomez, wala dahil after namin na-experience yon ay dumiretso na lang kami sa ibang venue para matapos yung aming video shoot para sa pag-present ng highlights ng ginawa ng Pangulo sa Canada. So nalaman na nga lang namin dahil kami pa yung sinabihan na may kumakalat na video. Hindi po tayo nagsumbong, hindi po natin alam kung merong gagawing aksyon ang Philippine Embassy, ang ambassador at ang Consul General sa Canada, pero as far as I'm concerned, wala po kaming isinumbong. Nagkataon lang po na kumalat siya siguro dahil sa ibang mga kababayan natin. At the same time, siguro yung kumuha ng video, yun talaga yung purpose nila. So, wala kaming kinuhang video, hindi po galing sa amin ang video, sa kanila po galing. So, kung ano po ang magiging tugon dito ng DFA, mas maaari po siguro na i-address na lamang natin ito kay Secretary Tess Lazaro. Sa last point regarding this, nagkaroon ng reaction si Senador Robin Padilla at ang sabi niya sa inyo, wag daw kayo maging balat sibuyas, saying that public service comes with scrutiny and even insults. Opo, mas maganda po sana kung nagsalita muna si Senator Robin Padilla at inalam niya ang buong kwento bago siya nagsalita na balat sibuyas. Unang-una, katulad na sinabi ko kanina, hindi po kami ang nagpakalat ng video. Wala po kaming balak na ito ay palakihin. Pero lumalabas na sila, yung malamang yung sino ang nangharas o gumawa ng ganito sa amin sa Canada, sila yung nagpakalat ng video para sa kanilang content na i-spread nila sa kanilang mga kaalyado o sa mga trolls. At pangalawa, hindi kami. Never kaming kumuha sa video. Makikita niyo po, may mga dala kaming papel dahil kami ay gagawa sana ng isang video shoot. At pangatlo, hindi kami nagsumbong. Hindi kami ang nagpaunang magpakalat nito. Nung nandoon po ako kasamang MPC during dinner, sabi po sa akin ni Ivan Mayrina kung ako ay sasagot. Ang sabi ko, wag na lang palakihin, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Pero nabasa ko po kasi yung message ni Ivy. Tinatanong niya kung ano ang komento ko sa nangyari.
So, since hindi naman ako makakasagot agad sa MPC sa Manila, so sabi ko ngayon kay Ivan, sige, sasagutin ko na lang, then kayo na lang ang mag-share sa MPC Manila. Yun lang po ang naging daan para sumagot ako, pero initially ayoko sanang sumagot. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin to kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang, mamatay ka na sana. O kaya ang pagmumura na PI. Hindi isang beses, hindi dalawang beses. Ito tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Kaya ba, hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura. Minura ng minura ang Pangulo natin at pinagbantaan pa ng buhay. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? At meron pa po akong nabasa, kung tama ang aking basa sa isang post ng SMNI News Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmumura at hindi ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan maka-Pilipino, hindi po yan maka-Diyos at hindi po yan makabayan. At pakitanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin to, dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaaring magpindang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya. Salamat po, Yusek. Follow-up question mula kay Chris Jose Rimate. Ma'am, paano po kung dumating sa punto na mag-public apology yung mga taong to para po mahingi po yung pagpapatawad nyo? Ano po ang masasabi nyo rito? Wala po, hindi po naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ayoko lang po sanang magaya sila ng ibang mga kapwa natin Pilipino kasi may mga matataas na opisyal natin ngayon na nagto-tolerate sa mga kababayan natin at gina-justify pa yung ganitong klaseng ugali ng pagmumura at pagdalangin na mamatay ang isang tao. Hindi po yan dapat tinotolerate. Sana yung matataas na opisyal natin ngayon dito, sila ang magsilbing modelo para sa kagandahang asal. Hindi sila yung nagsisilbing modelo para gayahin sila sa masamang ugali. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako ng clarification dun sa naging statement po ni President Marcos sa Canada po. Kung may epekto po ba or wala yung UMIC status ng Pilipinas sa interest rates ng loans na kukunin ng government from multilateral development institutions po. Opo, minabuti po natin tanungin mismo sa Secretary Frederick Go patungkol po sa issue na yan dahil napaka-technical na kailangan nating i-explain sa taong bayan. Ito po at babanggitin ko mismo ang sinabi ni Secretary Frederick Go ng Department of Finance. The effect on multilateral loans will not take effect immediately.
Most of them have a period to see if we maintain the status for about 3 years before there is an effect on loan rates. And the effect is very minimal and only affect very few. So for 2026 or 2027, there will be no effect. And if ever there is, it will be very minuscule. So ibig po nating sabihin, kung may papataw man, magbabago ang rates, hindi pa po ito mararamdaman sa loob ng 3 taon. Follow-up po. Meron po bang, ano pong, may na-mention po si President Marcos na pwedeng makaapekto sa grants yung UMIC status. Itatanong ko lang po kung ano po kayang grants na binigay na sa Pilipinas or a-applyan pa lang ng Pilipinas yung pwede pong maapektuhan ng UMIC status po pagdating sa grants. Sa ngayon, wala pa pong binibigay na particular o detalye ang Department of Finance patungkol po dyan. Last na lang po, na medyo nasagot na rin po nila, pero para lang po mas clear po, makakaapekto po kaya yung UMIC status pagdating po sa plans ng government to finance the 2026 budget and preparation po for the 2027 NEP po? Sa ngayon, wala pa po. Kasi sabi nga po natin, ito'y titignan sa loob ng 3 taon. So yung 2027 budget ay hindi naman po maapektuhan. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. May we get the palace comments lang po. BSB Governor Remolona said that more banks are expected to waive or lower transfer fees. Secretary Go also po hopes all digital transfer will be free of charge. Does Malacanang share the same sentiment? Do you think zero transfer fees should be the standard? Yes, actually po, si Secretary Frederick Go bilang chair of the board ng Land Bank, sila po talaga ang nagpauna sa pamamagitan po ng Land Bank na ma-reduce ang transfer fees and to eliminate convenience fees for certain person to government transactions. At dahil po dito, nag-start po ang Land Bank, sinimula ng Land Bank, at sumunod na rin po ang BPI at ang RCBC. So, ito po ay sang-ayon na rin po sa kagustuhan ng Pangulo. Okay po, follow up lang po. For ordinary Filipinos, especially mga consumers po, may mga concern, they are asking when will their own banks will parang match this trend. So, we understand that the rules is under BSP, but meron po bang anything na move ang Malacanang to encourage other financial institutions? Katulad po ng sinabi natin, pinasimulan po ng Land Bank. So, mas nanaisin po natin na lahat po sana ng bangko ay gayahin na rin po ang pinasimulan ng Land Bank para po makatulong sa ating mga kababayan. Last question mula kay Vivian Angeles, Daily Tribune. Hi, Yusek. On a different matter, following Alex Ayala's historic victory at Wimbledon, is the President considering granting her any incentives or special recognition? Nakita po natin kung gaano po kasaya ang Pangulo sa na nakuha na tagumpay ng ating kababayan si Alex Ayala. So, hindi ko po pangunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce. Thank you, Yusek. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo. Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project umarangkada na. Mas maayos na kalsada, mas ligtas na biyahe, iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.
siguro naman po yung mga obstructionist ay makikita na yan trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30 na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions, ONBS. Sa nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahatid din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka at mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapakita ng mabuting asal dito man o sa ibang bansa. Hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.